Hello mga idol, binabati ko nga pala si Romnick na bago lang sa ating channel ay welcome po sa iyo idol, at binabati ko nga rin pala ang asawa ni idol na nasa ibang bansa ay mag-ingat ka po dyan, at shoutout din pala sa iyo idol na taga Negros Oriental ay regards nga pala sa iyo idol taga Negros Occidental lang ako. At sa mga kaibigan pala natin dyan na may lahing alien ay pa-regards naman dyan sa mga tropa natin na may malalaking mata ay pabati rin po pala ako. At shoutout rin pala sa mga lahat nating solid supporters dyan na nag-aabang sa ating mga upload araw-araw ay mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Matapos pinagalitan ni Park Ji-hoon ang isa sa kanyang mga team leader sa telepono ay kaagad naman siyang sinunod nito. At sa pagkakataong ito ay agad niyang tinanong ang Team 1 leader ng kanyang guild na kung anong mahalagang bagay ba ang kanyang tatalakayin sa mga ganitong oras ng gabi. Dito ay inihayag ng kanyang Team 1 leader na ang ikawalong team leader na si Hyun-woo ay mukhang nakakahalata na daw sa kanilang mga gawain. Tumugon naman si Park Ji-hoon na kung ano naman daw kung nakakahalata na siya. Sapagkat wala daw siyang paki sa kanya at wika pa niya na magpa-schedule daw siya kagad ng raid para sa isang A-rank na gates. Sa puntong ito ay nagtanong ang kanyang kausap na Team 1 leader sa telepono na kung ibig ba niyang sabihin ay dispatchahin nila si Hyun-woo. Dito ay inihayag ni Park Ji-hoon na papalabasin daw nila na isa lamang itong aksidente na may kaugnayan sa loob ng gates, sapagkat karaniwan daw sa mga tao ay walang paki sa mga kaganapang aksidente sa loob ng gates. Matapos ang kanyang mga pahayag ay agad na tumahimik at hindi tumugon si Team 1 leader sa telepono. At kasabay nito ay binanggit rin ni Park Ji-hoon ang tungkol sa lalaking si Jin Taekyang ng Peace Guild. Kung saan sa mga oras na ito ay pinag-iisipan na niya ng masamang plano at mga gawain ng bida dahil hindi siya nito gusto noon pa man. Kaya't sa sandaling ito ay nagsalita siya sa kanyang Team 1 leader na nagawa niya na raw asikasuhin ang mga bagay-bagay kasama ang mga nakakataas sa pagpaplano laban sa bida. Mariin din niyang inihayag sa lalaking kausap niya sa telepono na sinambit raw ng mga nakakataas na opisyal na si Jin Taekyang ay isang sagabal na tao sa kanilang mga gawain. Matapos nito ay lumipat ang eksena kung saan binabati si Taekyang ng mga bagong recruit na member ng Peace Guild. Kung saan makikita sa pagmumukha ni Taekyang na siya ay labis na nagtataka dahil napaka-sobrang dami ngayon ng mga bagong recruit na hunter. Samantala kaagad namang iniisip ni Taekyang ang mga pangyayari noong una niyang sabak sa pagiging hunter na parang katulad din siya sa kanila. At habang siya ay kamakaway sa kanila ay agad niyang sinambit sa kanyang sarili na napaka-cute raw nilang lahat panoorin. Kasabay nito ay mayroong isang lalaki na nagsalita sa tabi ni Taekyang na ikinagagalak niya daw na makilala ang bida. Nang tumingin si Taekyang sa kanya ay agad na bumungad sa kanyang harapan ang isang lalaking panot, at dito ay kanyang sinabihan ang lalaki na sana daw ay swertihin siya sa mga susunod na yugto niya sa pagiging hunter. Kaya't agara namang nagpasalamat ang lalaki sa pahayag ng bida. Kasabay nito ay kaagad na nagpatuloy sa paglalakad si Taekyang at nagsalita sa kanyang sarili na hindi pala lahat sa kanila ay mga cute tingnan. At ilang sandali nito ay bigla na lamang mayroong isang sexy na babae na siyang lumapit sa ating bida at bumabati. Kasabay nito ay tinawag rin niya ang bida na si Sir Jin Taekyang. Kung saan agarang napansin ni Taekyang na ang aura daw ng babaeng ito ay parang may halin tulad sa isang martial artist at sa tingin niya daw ay parang siya daw ang pinakamahusay sa kanilang lahat. Matapos nito ay kaagad niyang tinanong ang sexy na babae kung ano ang kanyang pangalan. Nakangiting naghayag naman ang babae na siya daw si Kim Ji-won at kakatapos niya lang daw sa B-rank na training at ipinagmamalaki rin niya na siya daw ang nangunguna sa lahat niyang kaklase. Dagdag pa ni Kim Ji-won na siya din daw ang kauna-unahang tao na nakawasak sa pinakasentro ng golem sa raid na ito. Nagtanong naman si Taekyang na kung talaga ba, at kasunod nito ay nagsalita muli ang babae na ito raw ang unang beses niya sa A-rank na gate pero hindi daw ito kasing hirap ng inaasahan niya. Matapos nito ay agad nagsalita si Taekyang sa kanyang kaisipan na tiyak daw na hindi niya talaga minamaliit ang kanyang sarili at makakaya daw ni Kim Ji-won na magtagumpay saan mang guild siya pumunta. Kasabay nito ay nagsalita si Kim Ji-won sa bida na huwag daw siyang mag-atubili na kausapin siya nito na parang isang normal lang na tao. Kasunod nito ay nagpahayag si Taekyang sa lahat ng mga baguhang hunters na ito daw ang unang beses nila na magkita ngayon. Pero kapag mas nakilala na daw nila ang bawat isa ay pwede na daw nilang iwasan ang mga ganitong uri ng pagbati sa susunod nilang pagkikita. Dito ay tumugon ang lahat ng malakas na pagsigaw na yes sir sa ating bida at nagsalita na ito daw ay kanilang naiintindihan. Samantala lumipat ang eksena sa kabilang opisina ni Leader Choi Min-woo,
kung saan inihayag niya na ang kanilang Peace Guild ay patuloy daw na lumalawak. Sinambit rin niya na nagawa daw nila na makapag-hire ng halos 20 B-rank na hunters at 30 C-rank na hunters pababa. At wika pa niya na isa daw itong hindi pangkaraniwang paglago kahit na ang national market daw nila ay hindi gumagalaw. Tumugon naman si Taecyeon na isa daw siya sa may pinakamalaking ambag sa paglago ng kanilang guild. Sumang-ayon naman si Leader Choi sa pahayag ni Taecyeon at sinambit sa kanya na totoo daw yun. Pero kahit daw na ganon ay hindi pa rin daw ito sapat para bigyan siya ng malaking bonus. Kaagad namang sumagot si Taecyeon na napakabilis naman daw ng kanyang mga sagot. Pero sa kasunod nito ay nagsalita si Leader Choi na kung magagawa niya daw ang hihingi nitong pabor ay baka pag-isipan niya daw ang pagbibigay sa kanya ng bonus. Kaya't sa puntong ito ay nagtanong si Taecyeon kung anong pabor daw ba ito. Dito ay inihayag ni Leader Choi sa ating bida na nagawa na daw niya piliin ang mga may pinakamahusay na kakayahan na hunter at ang siyang may mga talento, pero gusto niya daw sana na siya muna ang mamahala sa kanila dahil mukhang kinakabahan pa daw sila pagdating sa mga labanan. Tumugon naman ang bida na normal lang daw yun sapagkat mga baguhan pa lang sila, kaya tinanong ni Taecyeon kung bakit siya lang daw ang napili nito na mamahala sa kanila sapagkat marami naman daw sila. Sumagot naman si Leader Choi na sinabihan niya na din daw si Master Kim at Miss Song na magpalit-palitan daw sila bawat isa at ito daw ay napagkasunduan na rin nila. Samantala tinanong naman ni Taecyeon kung paano naman daw si Hyukjun at bakit hindi niya daw ito isinama. Nagsalita si Leader Choi na hindi pa daw niya nagawang kausapin si Hyukjun tungkol dito dahil hanggang ngayon daw ay hindi pa rin ito dumarating, wika pa niya na sobrang late na daw niya at kahit ang mga tawag niya daw mismo ay hindi nito sinasagot. Dinagdag rin ni Leader Choi na isa daw magandang ideya na siya ang magturo sa kanila dahil gusto rin daw ng mga baguhang hunter ang gabay ni Taecyeon. At siya din daw ang pangunahing dahilan kung bakit pinili nila ang kanilang guild kaysa sa iba. Matapos ang mga pahayag ni Leader Choi ay agad na tumahimik ng saglit si Taecyeon. Kung saan iniisip niya na ang 30 araw daw dito ay katumbas lang ng 3 oras sa mundo ng Miriam at kung ito ay kanyang iisipin ay meron pa siyang sapat na oras. Pero paano niya daw magagawang turuan sila ng mabuti kung kinakailangan niyang magmadali sa pag-clear ng mga A-rank na gates? Dahil dito ay agad na tumanggi si Taecyeon na mga siwa sa mga baguhang hunters at wika niya kay Leader Choi na pass na muna daw siya sa mga ganitong aktibidad. At para daw sa ikabubuti ng kanilang guild ay mas magiging epektibo daw kung mag-clear na lang siya ng isa pang A-rank na gates kaysa maglaan daw ng oras sa pagtuturo sa kanila. Dito ay mayroong ipinapakita si Leader Choi mula sa kanyang tablet, kung saan inihayag niya na kung ang pagiging epektibo daw ng guild ang kanyang prioridad ngayon ay mukhang wala daw siya magagawa sa ngayon. Sapagkat ang lahat daw ng mga A-rank na gates ay nakabook na sa lahat ng mga hunters, kaya't wala daw siyang maibibigay sa kanya ng mga gawain sa buong linggo na ito dahil wala nang bakante sa mga A-rank na gates. Galit namang sumagot si Taecyeon kay Leader Choi na siya daw ay nagsisinungaling lang sa kanya. Kaya't sa puntong ito ay kaagad na itinapon ni Leader Choi sa kanya ang hawak nitong tablet, kung saan sinabihan niya si Taecyeon na maaari niya daw itong tingnan ng personal kung ayaw niyang maniwala sa kanya. Kaagad namang mabilis na binusisi ni Taecyeon ang mapa ng lahat ng mga A-rank na gates, kung saan napagtanto niya na totoo pala ang mga sinasambit ni Leader Choi sa kanya. Matapos nito ay bigla na lamang umagaw sa pansin ni Taecyeon ang isang lalaki na nasa artikulo ng isang website. Kung saan inihayag dito na patuloy daw ang mga nangyayaring aksidente sa nakamamatay na lugar ng mga gates, at ang lalaking hunter na siyang namatay dito ay si Jung Hyun-woo. Dito ay inihayag na kahit daw ang mga A-rank na hunters ay hindi na rin ligtas. At kasabay nito ay napagtanto ni Taecyeon na ang lalaking hunter na ito ay isa sa mga kagild ng kababata niyang kaklase na si Park Ji-hoon na kabilang din sa pangkat ng Myeongdong Guild. At habang siya ay nagugulat sa balita na kanyang nasaksihan, ay bigla na lamang nagpahayag si Leader Choi sa bida na bibigyan daw siya nito ng 200% na dagdag sa kanyang sweldo sa buwan na ito. Kung saan ang kinakailangan niya lang daw na gawin ay mag-run ng mga raids sa loob ng B-rank na gates kasama ang mga baguhan, at wika niya na ang tanging gawain niya lang daw doon ay turuan ng mga bagong miyembro ng guild kung saan makakuha din daw siya ng napakalaking halaga ng pera. Wika pang tanong ni Leader Choi sa kanya na kung ano daw ba ang pipiliin niya. Ang matulog daw ba sa bahay niya o ang gagawin ng pinapagawa sa kanya habang ito ay kumikita ng limpak-limpak na salapi. Sa kasunod nito ay nagawang mainis ni Taecyeon kay Leader Choi kung saan tinatangka niyang ihagis ang tablet nito sa kanya, ngunit sa kanyang hindi inaasahan ay bigla na lamang tumunog ang sistema sa kanyang harapan.
Sa puntong ito ay makikita na tumigil si Taekyang ng saglit, kung saan binabasa niya ang laman na pahayag ng sistema. At dito ay sinambit ng sistema na ang sobrang laki daw ng perang nakasalalay sa quest na ito para ito ay kanyang tanggihan. At kasabay nito ay tinanong siya ng sistema kung tinatanggap ba niya ang quest na ito. Ilang minuto ang nakalipas matapos hindi nakakuha ng sagot mula kay Taekyang ay bigla na lamang kinuha ni Leader Choi ang tablet sa kamay ni Taekyang, kung saan inihayag niya sa bida na ang kanyang hindi agarang pagsagot dito ay tatanawin niyang pagpayag sa kanyang alok. Wika pa niya sa bida na sasabihin niya na daw sa mga baguhang hunters na maghanda na sila sapagkat nakapag-book na din daw siya ng ilang B-rank na gates na malapit sa kanilang lugar. Kasabay nito ay tinanggap rin pala ni Taekyang ang alok ng sistema kung saan labis siyang nasisiyahan sa kanyang sarili dahil napakalaki daw ng pera na inaalok sa kanya ni Leader Choi. Matapos nito ay agad na pumasok na sila ni Taekyang sa isang B-rank na gates, kung saan makikita ang napakamatulis na kuko ng halimaw na lichen. At sa kasunod nito ay pinalo niya ng kanyang mahabang kuko ang kalasag ng isang hunter, kung saan labis siyang nahihirapan sa pagsangga nito. At habang nagbibigay ng mga maraming pag-atake ang malaking halimaw na lichen ay agad nagtanong ang isang hunter sa kanilang kasamahan na mage kung bakit hindi pa daw siya tumutulong sa kanila. Kasabay nito ay naglabas ng isang mahika na frozen ice ang isang mage pero dahil sa panginginig ng kanyang kamay ay tumama ito sa balikat ng kanyang isang kasamahan, kaya't sinabihan siya nito ng kanyang mga kasamahan na ituon niya naman daw ng maayos ang kanyang pag-atake sa halimaw. Ilang sandali nito ay nagbigay ng matinding pag-atake ang halimaw na lichen sa isa sa mga lalaki na tank, at dahil sa tindi na pagpalo ng halimaw ay tumalbog ito sa kapwa niyang hunter sa likuran. Kasabay nito ay tinawag ng isang hunter ang kanilang healer para tulungan ang kasamahan nilang nasugatan mula sa pag-atake. At habang patuloy silang nahihirapan sa pagharap sa lichen ay natatanaw sa itaas ng bato na nakaupo lamang si Taekyang na nagmamasid. Kung saan iniisip niya sa mga oras na ito kung ano daw kaya ang pinakamasarap na kainin niya sa kanyang hapunan. At kasabay nito ay makikita sa ibaba na patuloy sa pakikipaglaban ang mga baguhang hunters sa malaking halimaw na lichen. Kung saan makikita na ang isang hunter na nasa ibaba ay nagsalita na mayroon pa daw mga maraming halimaw na siyang pumapalapit patungo sa kanila ngayon. Ilang sandali nito ay agad na humingi sila ng tulong sa bida kung saan maririnig na nagsisigaw sila kay Taekyang na sila ay kanyang tulungan. Tumugon naman ang bida na hindi daw sila matututo kung patuloy silang tutulungan nito. Sumagot naman ang isang hunter na okay lang daw kahit wala silang may matutunan basta't ang importante daw ay mabubuhay lang sila. Tumugon naman ang bida na kapag nasanay daw sila na laging tinutulungan ay masasanay rin daw sila sa mga pagkapalpak ng mga raids nila. Ngunit sumagot naman ang isa na ayaw niya daw mamatay sa mga halimaw na ito. Kasabay nito ay natatanaw mula sa itaas ni Taekyang na tumatakbo na ang mga napakaraming halimaw na lichen patungo sa pwesto ng mga hunters. Kung saan sa mga sandaling ito ay tinutukso sila ng bida, at dahil naiinis na ang panot na lalaki ay agad niyang itinapon ang helmet nito at minura si Taekyang, wika pa niya na siya daw ay bumaba na kaagad dito at tulungan sila na humarap sa halimaw. At sa kanilang hindi inaasahan ay bigla na lamang may isang hunter na naglakas loob na pumatay sa halimaw, kung saan makikita dito na nagawa niyang putulin ang ulo ng malaking halimaw na lichen sa harapan nila. At ang hunter pala na siyang gumawa nito ay ang B-rank na hunter na si Kim Ji-won. Dito ay lakas loob niyang inihayag sa kanyang mga kasamahan na lahat daw sila ay maghanda at magbigay ng kanilang mga formation sa harapan. At kasabay nito ay matatanaw na ang mga halimaw na lichen ay patuloy nang lumalapit sa kanila. At habang abala si Kim Ji-won sa pagsasabi sa lahat ng kanilang mga dapat na gawin ay agad nag-umpisa ng kumilos mula sa itaas si Taekyang, kung saan makikita na kinuha na niya ang kanyang sibat mula sa inventaryo. At sa puntong ito ay makikita na bigla na lamang tumalon si Taekyang upang atakihin ang daan-daang mga halimaw na lichen na siyang sumusugod sa kanyang mga kasamahan na hunter. Matapos ang mga kaganapan sa loob ng B-rank na gates ay matatanaw mula sa isang katabing gusali ang kulay asul na portal na siyang pinasukan nila ni Taekyang. Kung saan makikita dito na daang-daang mga items ang kanilang napulot mula sa maraming halimaw na lichen sa loob ng B-rank na gates. At dito ay makikita si Taekyang na pinupuri si Kim Ji-won na ang galing daw ng kanyang mga ipinakita sa loob, at sa galaw daw na ito ay malamang na mabilis siyang uunlad sa kanyang tinataglay na kakayahan. Nagpapasalamat naman si Kim Ji-won sa mga pahayag ng bida kung saan inihayag niya na hindi daw siya nito bibiguin.
Wika pa ni Taecyeon na siya daw ay magpahinga na muna sa ngayon dahil mayroon pa daw silang raid sa susunod na 2 oras. Samantala, makikita naman sa tabi ni Taecyeon na pinarusahan niya ang panot na lalaki na siyang nagmura sa kanya kanina sa loob ng gates, kung saan pinaharap ni Taecyeon ang kanyang ulo sa sahig. Kasabay nito ay makikita naman ang iba pang mga kasamahan na hunter ni Kim Ji-won na siyang nagpapahinga sa gilid at kumakain ng kanilang mga dalang pagkain dahil labis silang napagod sa raids na ito. Samantala labis namang iniisip ni Taecyeon sa kanyang sarili na ang Takmol daw na guild leader nila ay binigyan siya ng 3 raids ng magkasunod-sunod sa isang araw lamang. Ilang sandali nito ay bigla na lamang tumawag si Leader Choi sa cellphone ni Taecyeon, kaya't nang mapansin ito ng bida ay agad niyang inihayag sa kanyang sarili na mukhang labis talaga na nagbabantay sa kanila si Leader Choi. Kaya't agaran niyang sinagot ng may mataas na boses ang tawag ni Leader Choi at tinanong niya kung ano daw ba ang kinakailangan niya. Ngunit sa kanyang hindi inaasahan ay bigla na lamang nagsalita si Leader Choi sa bida na mayroon daw isang emergency at kinakailangan niya daw ngayon na pumunta kaagad sa Ilsen Hospital. At dahil sa kanyang narinig ay nagdulot ito ng kaunting pagkabahala sa kaisipan ni Taecyeon. Kaya't agaran niyang tinanong si Leader Choi kung ano ba ang nangyayari ngayon. Dito ay makikita na nasa hospital si Leader Choi habang nababalisa niyang sinasambit kay Taecyeon na ang kalagayan daw ni Hyukjun ay kasalukuyan na nasa kritikal na kondisyon at siya ay nasa hospital ngayon. Wika pa niya kay Taecyeon na si Hyukjun daw ay malubhang nasugatan ngayon, at kasabay nito ay makikita si Hyukjun na walang malay at nakakuha ng labis na tinamong pinsala sa kanyang katawan kung saan ang kanyang 2 kamay ay naputol. Ilang minuto matapos ipaalam kay Taecyeon ang mga nangyari sa kanyang kaibigan na si Hyukjun ay mabilis itong pumunta patungo sa Ilsen Hospital. At nang siya ay makarating sa loob ay sinisigaw niyang tinanong sa kanyang leader kung ano ba ang nangyari kay Hyukjun. At sa loob ng operating room ay makikita na sinisimula ng gamutin ng mga manggagamot ang sugat ni Hyukjun sa pamamagitan ng pagpapainom sa kanya ng healing potion. Dito ay inihayag ni Leader Choi sa bida na hindi niya daw alam ang lahat ng detalye na nangyari kay Hyukjun. Ngunit sa kanyang pagkakaalam ay marami daw siyang mga pinagdadaanan kamakailan. At habang nag-aalala na nakatitig si Taecyeon sa salamin ng operating room ay agad niyang tinanong si Leader Choi kung ano ang kanyang ibig sabihin. Dito ay sumagot si Miss Song na dahil na din daw siguro ito sa mga sumasali na mga baguhang hunter sa kanilang guild na siyang may talento, at dahil siguro dito ay nagdulot ito ng hinanakit sa sarili ni Hyukjun dahil siya ang pinakamababang ranggo na hunter sa kanilang lahat. At dahil maraming masamang komento na nagsisilabasan tungkol sa kanya ay nagdulot rin ito ng pagpapabigat sa pakiramdam niya. Kasabay nito ay makikita ang isang kulay berdeng mahika na siyang ginagamit ng mga manggagamot sa katawan ni Hyukjun. Sa puntong ito ay mariing tinanong sila ni Taecyeon kung ano daw ba ang eksaktong na nangyari kay Hyukjun kahapon. Dito ay tumugon si Leader Choi na ayon daw sa kanyang mga ulat ay nakipag-inuman daw kahapon si Hyukjun ng mag-isa at napasabak sa isang gulo. Kung saan sa mga oras din na yun ay sobrang lasing na lasing si Hyukjun. Nagtanong naman si Taecyeon sa kanya kung sino daw kaya ang maaari na gumawa sa isang hunter ng ganito katinding pinsala. At sa kasunod nito ay agad na pagtanto ni Taecyeon na ang may kagagawan rin daw nito kay Hyukjun ay malamang isa rin daw hunter na tulad nila. Kaya't sa puntong ito ay galit niyang inihayag sa kanyang sarili na kung saan daw kaya nagtatago ang mga bastardong may kagagawan nito. Kasabay nito ay inihayag ni Leader Choi sa bida na ang 3 daw sa mga gumawa nito ay agad nakatakas sa ginanapan na eksena. Tumugon naman ang bida kung wala bang CCTV sa mga establishmento at malamang ang restaurant daw na yun ay mayroon ding footage sa mga pangyayari. Sumagot naman si Leader Choi na hindi raw matukoy ng mga ahensya ng investigasyon ang mga pagkakakilanlan ng mga taong gumawa. Dagdag pa niya na mukhang hindi rin daw sila mga hunter na nakarehistrado sa Korea. Kaya't sa puntong ito ay laking gulat na tinanong ni Taecyeon si Leader Choi kung ang mga hunter ba na kanyang tinutukoy ay siyang mga banyaga. Nagsalita naman si Leader Choi ng hindi daw, sapagkat ayon daw sa mga nakasaksi ay mga Koreano rin daw ang lahi ng kabilang panig, kung saan inihayag rin ng mga nakasaksi na sila rin daw ang nag-umpisa ng gulo. Dahil sa mga pahayag ni Leader Choi ay naguguluhan si Taecyeon kung saan muli niyang tinanong si Leader Choi kung sino naman daw ang maaari na maging salarin sa paggawa ng ganitong krimen. Dito ay nagsalita si Master Kim na mayroon daw posibilidad na ang gumawa daw nito kay Hyukjun ay ang mga Dark Hunter. Sa puntong ito ay nagbigay ito ng labis na pagtataka sa kaisipan ni Taecyeon kung sino kaya ang mga Dark Hunters na siyang tinutukoy ni Master Kim.
Matapos nito ay tumugon si Master Kim sa harapan ni Taekyang na hindi daw lahat ng mga awakened hunters ay nakarehistro sa database ng Korea. Sa kasunod nito ay inihayag ni Master Kim na kung pagbabasehan daw nila sa lipunan. Ang mga awakened ay parehong mga tagapagtanggol na nagpoprotekta sa mga tao mula sa mga gates at isang sandata na kailangang gamitin ng maingat. At kahit daw ang may pinakamababang antas na hunters ay mas malakas pa rin daw kaysa sa karaniwang tao. Kaya't dahil dito ay kinakailangan daw sa mga na-awakenang na ilagay sa ilalim ng maingat na pangangalaga. At kahit wala silang balak na maging hunter ay nakalista pa rin daw ang kanilang mga pangalan sa database at tatanggalin lamang ito kapag sila ay pumanaw na. Inihayag rin dito na kung hindi daw sila magre-report sa loob ng isang buwan mula sa kanilang awakening ay agad na itinuturing silang unlisted at kaagad na ikukulong sa awakened prison kapag sila ay natuklasan. Kaya't karamihan daw sa mga may matinong pag-iisip na na-awakening ay hindi handang magbigay ng risgo. Matapos nito ay agad na pagtanto ni Taekyang na mayroon pa rin daw palang mga hinayupak na bastardo na mas pinipili ang ganitong mga landas. Kaya't galit niyang inihayag sa kanyang sarili na hahanapin niya daw talaga kung sino ang may gawa nito. Sa puntong ito ay agad niyang tinanong si Master Kim kung ang ibig ba niyang ipahiwatig sa kanya ngayon ay mayroong mga bastardong unlisted na mga gago na siyang umatake sa kanyang kaibigan na si Hyuk Jun. Kasabay nito ay tinanong niya si Master Kim kung saan ba niya mahahanap ang mga hinayupak na ito. Sumagot naman si Master Kim na mali raw ang kanyang iniisip, sapagkat ang tinutukoy niyang Dark Hunters ay naiiba sa mga unlisted na tao. Matapos nito ay kaagad na tumahimik ng saglit si Taekyang at napaisip kung ano kaya ang tinutukoy sa kanya ni Master Kim. Dito ay inihayag ni Master Kim sa harapan ni Taekyang na tulad daw ng pagkakaiba ng mga awakened at hunters ay may katulad na relasyon din daw ito sa mga unlisted at dark hunters. Sapagkat ang mga unlisted na tumatanggap ng mahigpit na pagsasanay tulad ng mga regular na hunters ay nagiging isang dark hunters. Tumugon naman si Taekyang na yun daw ay napaka-imposible mangyari, dahil ang mga unlisted daw na tinutukoy niya ay mga kriminal. Sapagkat paano daw sila makakakuha ng mga armas at kanino daw sila tumatanggap ng pagsasanay. Wika pa ni Taekyang na kung ibig ba niyang sabihin na ang mga kriminal na organisasyon na kanyang tinutukoy ang siyang nagtaguyod sa mga dark hunters. Matapos nito ay tumugon si Master Kim sa bida na mukhang nakuha niya daw ang kanyang ibig sabihin, at mukhang tama din daw siya sa pag-iisip na sila ay isang mga kriminal na organisasyon. Ilang saglit nito ay bigla na lamang nagsalita si Leader Choi sa kanilang likuran na ang mga kriminal na organisasyon daw na yun ay maaari na binubuo rin ng isang grupo ng guild. Dahil sa mga pahayag ni Leader Choi ay agad na napatigil si Taekyang ng bahagya. Kung saan seryoso siyang sinabihan ni Leader Choi Minwoo na hindi daw lahat ng mga umiiral na guild ay mayroong layunin na magprotekte sa mundo mula sa mga halimaw at gates lamang. Sapagkat meron din daw ibang guild na mayroong mga masamang layunin sa mundo.